Hi there mga beloved kong soulmates! Welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po ang inyong lingkod para pagsamahan natin ang isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyong lagi naabangan, sinusubaybayan at pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas na laging nag-aabang natin mga videos, lalo na sa ating mga masisipag na overseas Filipino workers or OFWs. Maraming salamat po sa inyo nakakataba sa puso na mensahe, komento at suporta. Sige po. Kapag bago po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-comment po kayo kapag nakaka-resonate po kayo sa ating reading ngayon. And of course, huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe po. Maraming salamat sa inyo. Okay? Huwag na nating patagalin pa ang ating pong reading ngayon ay isang timeless reading. Okay? Timeless reading. Pag sinabi pa natin timeless reading, ito po ay kahit kailan nyo pong oras, kahit next year, kahit next month, basta kahit anong araw po lumabas sa YouTube nyo, mapanood nyo, ibig sabihin nyo po ay para po sa inyo ang mensahe nito. Timeless reading para sa ating mga sign ng Aries. Okay? Isa pa, huwag natin patagalin pa. Aries, ulitin ko Aries para sa inyo to. Isa pa ayusin natin. Okay? Isa pa ha. Aries. Kamusta pala kayo mga soulmates? Sige, kunin na natin. Spirit Universe, Spirit guys, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa aming mga pinakamamahal na nasa sign ng Aries. Okay, meron na po. 2. Kapag bago ka po sa ating channel, ang inyong lingkod po ay kumukuha ng 10 baraha na siyang nilalatag natin at ini-interpret base po sa energy na binibigay sa atin ng universe. At kinukuha na po natin yung 10 dire-diretso kasi ayaw na po natin na mag-shuffle kasi baka ma-distract po tayo. Okay, isahan lang po at tuloy-tuloy na po ang ating reading. 5, 6, 7, 3 na lang. Spirit Universe, Spirit Guides. Okay. 2 pa. Spirit Universe, Spirit Guides. Okay. Isa na lang po. Spirit Universe, Spirit Guides. Tingnan nyo. Okay. Buo na po Aries ang yung 10 baraha. Ayusin lang natin ha. Sige, ilatag natin. At tuloy-tuloy na tayo para sa yung reading. Timeless reading. Hindi po ako magsasawang magpasalamat po sa inyo. Dahil kung wala po kayo, ay wala po ang success ng Renzo Tarot Channel. At hanggat andyan kayo na nag-aabang, nanonood, nagbibigay ng mga nakakataba sa puso na komento, ay magpapatuloy po ang inyong lingkod. Sige, may sobra na isa. Tingnan natin mamaya kung kailangan natin ng extra card or bonus card ay kukunin natin. Sige, let's do it. Okay, Aries ang iyong pambuka na baraha. Para sa yung timeless reading ay Knight of Swords. Okay, Aries. Kung napapanood mo to ngayon, ay nasa sitwasyon ka daw na parang gulong-gulo ka sapagkat maraming distraction sa paligid mo daw na nangyayari or na kinakaharap ka. Kasama na dito itong mga sitwasyon na mga hindi mo pa nasusolve or meron din mga tao na parang nakakatampuhan, nakakaalitan, nagde-distract sa'yo, parang nililigaw ka, parang ang dami mga ginagawa, mga negative comments, mga feedback na hindi naman nakakatulong or maaring basta nagsabay-sabay itong mga distractions na iyong nararanasan ngayon Aries, kung kaya medyo parang ngayon parang nasa sitwasyon ka, parang medyo naguguluhan ka or parang nasa state ka na hindi mo alam ang iyong gagawin o sa kasalukuyan. Okay? Sige, tingnan natin sa mga susunod na baraha. Pangalawa, okay, 8 of Cups. Okay. 8 of Cups is the energy na ang nararamdaman ko dito ay kasama dito sa mga parang distractions na yung nararanasan ay parang nakaka-apekto daw ito. Okay? Naapektuhan ka daw dito sa parang clear goal mo na sineset sa buhay mo. Okay. Kasi meron kang Aries daw, parang meron isang bagay na gustong-gusto kang ma-achieve. But somehow, parang medyo naliligaw ka, napapalayo ka, yan yung mga achievements mo. Ito yung mga goals and careers na gusto mong makamit. Although there are some, meron ka nang naipon, meron ka nang napatunayan, but eto, you're still looking for more. Ang problema, dahil dito sa mga distractions na to, sa mga panira na to, ay medyo naapektuhan din ito. Kasama na itong mga goals mo na yung tinatahak, ay medyo naliligaw ka din. Kasi nga, di ba, kahit tayo, kapag ilagay ka sa isang sitwasyon, or sabihin natin, example, ilagay ka sa isang jar tapos alogin ka, syempre mahihilo ka, hindi mo alam. Kahit papano ay maliligaw ka. Okay, ito yung nararanasan mo ngayon.
Aris, na parang naapektuhan na rin itong clear goals mo dati, na parang dati dyan ka lang talaga nag-focus, hindi ka nagpapa-apekto sa mga tao sa paligid, but now naapektuhan na rin yan. Pero don't worry kasi magkakaroon yan ng resolution mamaya sa mga susunod na baraha. Queen of Wands, I can see here a maturity. I can see here maturity. Siguro merong iba sa inyo na nag-matured na, merong iba sa inyo na magmamatured pa lang dahil sa mga distractions, dahil dito sa mga problema na mararanasan. Okay, maganda kasi kapag na-achieve natin yung maturity era or maturity period, kasi ibig sabihin pag nag-mature ng isang tao, Aries, ay sabihin marami na tayong natutunan sa buhay after all the trials and hardships nating pinagdaanan. This Queen of Wands, sabi ko nga, maturity, kasama na dito ang pagiging matured sa mga desisyon na gagawin sa susunod na pagkakataon, sa mga pagiging matalino, susuriin na muna ang lahat bago magawa ng mga desisyon, hindi na basta padalos-dalos. No, but since this is one, may kinalaman din dito yung maturity mo sa emotions mo, sa pag-uugali. Yung dati siguro lagi kang pumapatol, ngayon hindi ka na, matututo ka na mag-deadma na, wag na magpakikialam, maghihahayaan na lang ang lahat. Okay? Tapos kasama na din dito yung pagiging masino, pagiging magalang, lahat, everything na mga bagay na dati na parang wala, siguro laki lang. Now will comes the maturity stage para sa iyo. Okay, sige, tingnan natin. Pangapat is the Justice card. Okay, Justice card, Aries, this is just a simple, parang mga simple situation lang, na parang may i-deal ka lang, parang may aayusin ka lang na may kinalaman sa mga legal matters. Okay, amig sabihin nito, meron sigurong, kung hindi ka, miyembro sa pamilya, mahal sa buhay na parang na-involve sa, it's like may legal, it's like napabarangay or ikaw ang pabarangay, ikaw yung nagkaso, may isa-settle, may kinalaman sa properties, pera, lupa, basta may naantay kayong result ng kaso, kung ano ba, is all about justice. Okay, but this is a minor thing. This is minor thing, kayang-kaya nyong ma-achieve yan or maging successful dyan. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo actually hindi ko sana sasabihin kasi antayin ko yung confirming na baraha na magko-confirm magsasucceed kayo dyan. Pero eto, lumabas yung Chariot card, ibig sabihin talagang kung ano man yung inaantay nyo na result ng kaso, ano man yung basta may kinalaman sa justice, ay Aries, kino-confirm ng universe na magtatagumpay daw kayo, mananalo kayo or mapapanalunan nyo. The Chariot card is about elevation, movement. Ibig sabihin, may paglago, may pag-grow, may paggalaw ng sitwasyon na dati siguro kung medyo matagal or natagalan na hindi nag-move. Okay, or natagalan na naging stagnant, Aries. Okay? This Chariot is a confirmation card galing sa universe na ang buhay mo ay somehow, Aries, hindi na tulad ng dati, but ito ay mag-move into another level. Next, second row na tayo, pang-anim mong baraha. Judgment. Okay, lumabas ang Justice, ngayon lumabas ang Judgment. Okay, eto, dito ko siya nakuha ang energy. Tingnan mo, Knight of Swords and Judgment. Di ba sinabi ko sa iyo kanina, Aries, na-distract ka, marami ka mga dinidil, mga distractions, mga negative comments sa mga tao, nakatapat sila. Judgment, talagang pinapakita lang dito na you are now, kumbaga ito yung current na nararanasan mo. Okay, maraming mga judgment, maraming mga negative comments, maraming mga hindi magagandang salita na binibitawan sa iyo, although wala ka namang ginagawang masama. Okay, kung tutusin nyo, parang naging discreet ka na, hindi ka nagpapalata hindi mo na sinasabi yung mga next moves mo, hindi ka nag-share ng mga plano mo, but still talagang andyan pa rin tong ilang mga tao na hindi talaga titigil para makita ka na hindi masaya. Okay, well, patuloy mo lang ginagawa mo, Aries, na just never giving them time. Huwag mo silang pag-aksihan ng oras sapagkat wala naman silang mga maitutulong sa'yo. But this Judgment card is just showing na talagang merong iilan na talagang tao na talagang gina-judge ka or talagang tinatest kung hanggang saan yung patience mo. Kasi kapag pumatol ka, mas lalong dyan yung sila atake na parang yan yung gagamitin nila against sa'yo para mas lalong masira ang pangalan mo. Okay, Aries? O emotions na naman. Ang pampito mong baraha is the Three of Wands. Okay, here,
kakabit nito mga judgment na binabato sa'yo is turning your tatalikuran mo siya. Ibig sabihin, turning your back. Ibig sabihin, kailangan mo lang maging consistent, panindigan mo na hindi ka magpapapekto sa kanila, panindigan mo na tatalikuran mo sila, ika-cut off mo sila, hindi mo na sila kakausapin, tatanggalin mo na sila sa circle ng buhay mo. Kasi yan, mas lalong maapektuhan itong 8 of Cups na hinahanap mo, yung mga achievements and mga goals mo na mga nais, mga pangarap mo sa buhay na nais marating na naapektuhan na nga eh. Tapos, kapag hindi mo sila tinalikuran here, your emotions, kapag hindi mo tinanggal yung attachments mo sa mga tao na to, kapag hindi mo tinanggal yung comfort mo sa isang sitwasyon na dyan ka na masaya, dyan ka na feeling mo ay okay ka na dyan pero walang paglago, ay nako, Aries, no, it's the time to elevate with the Chariot card. It's now time to move on. This is the best time para magta 2025 na mabilisan na ang galawan ngayon, hindi na pwedeng mahuli tayo. Okay? Next is the King of Cups. Okay, pangwalo mong baraha is the King of Cups. It's all about, tingnan mo, hawak mo yung, this is a hierarchy card. Ibig sabihin royalty. Di ba pag king, hari, magkatapat pa sila ng queen. Oh, very interesting. Kanina, Queen of Wands, emotions. Now, King of Cups, your dreams and achievements in life. Okay, Aries, makinig ka. If you want daw, this King of Cups, if you really want to be clear about your goals, kung gusto mong malinaw na makita yung daan papunta sa tagumpay, kinakailangan mo daw na may kinalaman dito sa emotion. Maturity, di ba sabi ko kanina, maturity, kailangan mo na maging mature sa mga desisyon, maging matalino, at the same time, marami kang kailangan daw baguhin sa mga pag-uugali mo, babaguhin mo na yung, kumbaga ngayon, papalitan mo, buburahin mo naman yung clear board mo. Okay, kumbaga yung parang nagsusulat ka, nakalatag dyan kung anong gagawin mo, but now babaguhin mo siya, parang i-restart mo siya, kasi kailangan, wala namang masama daw kung babaguhin as long as para sa ikabubuti. But this King of Cups is just showing na for this dream na pa-achieve mo, kailangan mong mag-restart kasama yung pagbabago ng mga pag-uugali mo and emotions. Okay? Oh, Queen of Swords, magkatapat sila ng Justice. Okay. Sinasabi ko sa inyo na yung anuman yung mga naantay yung mga resulta na may kinalaman sa legal matters na sinisettle, dahil lumabas si Queen of Swords, nakaharap na siya sa right, nakatas ang swords niya, ibig sabihin tagumpay, napapanalunan nyo, ibig sabihin mananalo kayo, sa inyong papanig ang hostisya. And with this Queen of Swords is also about victory and success in terms of mga struggles in life. Okay, ayan yan, may corona pang nakulay gold. Okay, 10th and last card, tatapusin natin, Aries, ay yung timeless reading sa 10 of Wands. Okay, magkatapat sila ng Chariot. Kung titingnan mo yung 10 of Wands, this is pasan mo ang daigdig, nasa iyo ang lahat, cargo mo lahat ng responsibilities, cargo mo lahat ng problema ng pamilya, ng isang sitwasyon, ng kumpanya, ng trabaho, sa'yo nakaatang, kaya overwhelmed ka, parang overburdened ka, hindi mo alam kung alin ang uunahin mo, hindi mo gagawin. But dahil magkatapat sila ng Chariot, ibig sabihin hindi daw magtatagal iyan, Aries, magpapagtagumpayan mo yan. Just yung present situation mo na to, na parang sa'yo binagsak lahat ng problema, that will not make too long, hindi magtatagal yan, because magkatapat sila ng Chariot. The Chariot, di ba sabi ko, is all about aandar din ang buhay mo, magmumove ka, alisin ka ng universe sa isang sitwasyon, sa isang lugar na hindi nakakatulong sa'yo in the long run. Okay? Panghawakan mo yan, and that's it. Ang isang napakaganda, napakalinaw na soulful and meaningful na reading nating pinagsamahan. I am praying na maraming nasa sign ng Aries na makapanood po nito, and maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating video ngayon. Naway mas marami pa tayong soulful and meaningful na tarot reading na pagsamahan. Mga pinakamahal kong soulmates, maraming salamat sa inyo. Ano man ginagawa nyo ngayon, mag-iingat po kayo lagi, and God bless us all.